Hindi man lang nagkaroon ng kahit na anong problema ang Barangay Ginebra, tungo sa kanilang ika-4 na panalo, nang talunin nila ng walang kahirap-hirap ang Terra Firma, 110-99. Katulad ng kanilang nakagawian, ang dalawang bigmen ng Gin Kings ay kumayod ng todo sa kanilang laro, na parang hindi napapagod, ang Terra Firma ay walang sagot sa kanilang dalawa. Muling nagtala ng double-double sina Christian Standhardinger, with 24 points and 10 rebounds, at Tony Bishop, na may game-high 26 points and 11 rebounds. Ang kalahati ng kabuuang puntos ng Ginebra ay nagmula sa shaded lane, walang magawa ang depensa ng Terra Firma kapag ang Gin ay nasa loob na, sila ay wala man lang naitalang block laban sa kanila. Bukod dun, ang Gin Kings din ay tumira ng 55% sa field, at 45% naman sa 3-point area. Ginawa ng Jeep ang kanilang pinakamalaki at pinakahuling run sa buong laban sa umpisa ng first quarter, 6-0 agad ang kanilang salubong sa Ginebra, at ang yugto ay kanilang kinuha. Malaking bagay din ang kanilang outside shooting, kaya natalo nila ang Gin sa first quarter, nagkonekta sila ng 4 na 3 sa period, pero habang tumatagal ay nababawasan na din ang kanilang produksyon sa labas. Simula nang makuha ng Ginebra ang kalamangan sa second quarter, mula sa dunk ni Jopet Aguilar, hindi na nila yun binitawan, at ang Terra Firma ay lalo pang nahirapan nung umabot na yun sa double digits. Ang highlight ng game ay ang halftime, kung saan ay nagbigay-pugay ang PBA sa pagbabalik aksyon ni LA Tenorio, makaraan ng 10 buwan dahil sa pakikipaglaban sa colon cancer. Pagkatapos ng kanyang halftime speech, ang tinaguriang Ironman ng Philippine Basketball ay agad na bumato ng 3, para maitala ang unang puntos sa second half. At nasundan pa ulit yun ng isa na namang 3, sa ika-7 minuto ng third, para gawing 13 ang abante ng Gins, tinapos ni Tenorio ang laban na may 6 na puntos, 3 assist, at perfect na 2 of 2 sa 3. Pinangunahan ni Javier Gomez de Leaño ang Jeep, siya ay gumawa ng 22 puntos sa 55% shooting, at 4 of 9 sa 3-point line, siya din ay nagpasa ng 7 assist, at kumuha ng 3 steals. Habang ang kanilang import naman na si Thomas Detay ay naka-double-double, 18 points and 14 rebounds, 14 points naman off the bench para kay Kemart Carino. Tinalo naman ng Meralco Bolts ang NLEX Road Warriors sa unang laro, 97-94, sa likod ng kabayanihan ni Chris Banquero. Sinira ni Banquero ang pagkakatabla ng score, nang bumitaw siya ng isang floater, para sa kanyang ika-15 puntos sa laro, 3 segundo na lang bago matapos ang laban. Ang inaakalang easy win ng Meralco ay hindi nangyari, dahil ang Road Warriors ay binura ang kanilang 21 puntos na kalamangan sa fourth quarter, sila ay nilimitahan sa 13 puntos ng NLEX, bago ang game winner. 5 puntos ang ginawa ng Road Warriors sa loob ng 46 na segundo, para makadikit sila sa 2, at ang Bolts ay nararamdaman na ang kaba. Pero si Chris Newsome ay bumitaw ng isang jump shot, para gawing 4 ulit ang kanilang abante, 1.5 minuto na lang ang oras, subalit sila ay napakupan samantala mula doon. Habang si Stokely Shafee naman ay nakapasok ng isang free throw, at binitawan naman ni Don Troliano ang isang malaking 3 para maitabla ang talaan sa 94, with 22 seconds left.